Benta yan ni Paulo Cordova, 250. Ngayon, syempre. Okay, so kayo naman decide, then we can continue. Tatagan, ayan, March 23. Pinky. Ayan, dito sa Dubai. Ayan. Magana sa nangyari. Magana lang. Hindi copy-paste ha. Ito na yung ano. Grabe talaga yan. Ano na tag niya? Kusjin. Ano na lang, pinakamahal. Budget, pwede makita loob. Design mo na lang po rin yung... Pwede makita loob. Pakita yung loob, wala na problema. Yan. Pakita Mga nyo kapatid. Ayun na. Hi guys, it's me again, Daddy Buman for today's video. Tara, samahan nyo ako makita ang buong detalye ng Raiders pewter na halagang 800k na naging usap-usapan noong 2022 sa Pinas. At samahan nyo rin akong alamin kung si Joshua Cruz at si Banqueta PH ay iisa. Pero syempre, kung bago ka lang sa channel ko, baka naman. Yo, what's up at welcome sa Latagan dito sa gitnang silangan. Nasaksihan ko ang Latagan 1, 2, 3, 4 sa Pinas, pero eto na yata ang pinaka hindi ko makakalimutang Latagan sa buong buhay ko dahil masasaksihan at mahahawakan ko dito ang pinaka-controversial na sombrero sa vintage community ng Pinas. Ito yung pinakaunang Latagan na ginawa dito sa Dubai, United Arab Emirates sa pangunguna ni Banqueta PH. At ang pinakalayunin sa Latagan na to ay upang ipakita sa buong mundo kung gaano kalakas ang mga Pinoy pagdating sa vintage cap. Napakaraming award din ang binigay ng Banqueta PH. Merong Suportang Local Award, Dead Stock Award, Beater Cup Award, Oldest Cup Award, Underrated Collector, Underrated Collection, What's Your Chords, baguhan sa eksena at ang pinaka-major awards talaga na binigay ay ang The Gem of the Event, Best Collection of the Event, Best One Line or Style Collection, The Collector Award. Yan yung may pinakamaraming nilatag sa event na to. At dahil Cincinnati Reds ang linya ko, tinitig-titigan ko na lang tong Cincinnati Reds na chords dito dahil hindi siya pour out. Sa Latagan na to, may rules dito na kakaiba. Bawal ka magbenta ng lantaran. Pwede ka rin namang magbenta at bumili, pero dapat contact mo lang yung seller at kayo na mag-usap kung saan nyo pwedeng kunin yung item. Sobrang lawak ng venue na to. Naarkilado simula alas 2 hanggang alas 8 ng gabi. At talagang napagod ako sa kakalakad dahil bago ka makarating sa nilalatagan ay tatawirin mo muna ang isang buong football field. Alas 3 ng hapon ako dumating sa venue at wala pa masyadong tao at hindi pa nag-uumpisa. Pero ang swerte ko dahil nakilala ko kagad si Boss PSG Apparel, isa sa pinakamalakas na live seller dito, mapa-jersey, jacket at sombrero. At grabe ang swerte ko ngayon dahil may nakita akong Cleveland Indians na sobrang kakaiba, sobrang luma na talaga. At siguro ito yung panlalaban niya sa rare competition. Ngayon ka lang makakita ng ganito. Hindi mo maintindihan kung wool siya or cord. Basta puta. Yan talagang vintage. Walang hangtag. Panlaban sa rare na competition. Solid Cleveland. Wow. Boss Liv yan eh, oh. PSG Apparel.
Mga Team PSG Apparel, boss. Ngayon naman bago tayo dumako sa Pewter Raiders, silipin niyo muna tong Detroit Tigers na sobrang kakaiba dahil sobrang tanda at ito yung nanalo sa The Oldest Hats of the Night dahil 1970 pa ito ginawa. At ngayon lang talaga ako nakakita personally ng sombrero na may leather sweatband, round brim at yung old style pinstripe. Okay, so okay naman decide, then we can continue with that. Hindi pa rin interview, marami pa ba? Hindi pa na-interview. Halos alas 8:30 na ng gabi nilabas ni Bangketa PH ang Pewter Raiders na pinakatago-tago niya sa matagal na ng panahon. Sulit talaga ang paghihintay ko kahit medyo gutom na at pagod na talaga dahil eto nasa harapan ko na ang Pewter Raiders na sinasabi nilang 800,000 na namay ni Joshua Cruz. At base sa personal kong pakikipanayam kay Boss Bangketa PH, personal niyang sinabi at inamin sa akin na hindi siya si Joshua Cruz at hindi siya ang nakamine ng Pewter Raiders sa Pinas. At ayon nga sa kanyang FB page post sa Bangketa PH, talagang tinago niya lang ang sombrero dahil ayaw niyang ma-judge siya ng mga tao at sabihang estupido dahil sa sobrang mahal ng pagkakabili niya sa sombrerong ito. Kayo, ano sa tingin niyo? Naniniwala ba kayong hindi siya si Joshua Cruz? Kung ganun, sino si Joshua Cruz na bumaril ng 800,000 pesos na isang Pewter Raiders din sa Pinas? Ngayon naman, pinakita sa akin ni Boss Bangketa PH at kilatisin yung maigi ang buong detalye ng loob ng Pewter Raiders na hindi pinakita noong 2022. Pakita nyo, wala na problema. Yan, mga kapatid. Normal kasi may Sige, flex mo, Boss Jim. Oh, pwede nyo nang gayahin. Nag-restore. Toto rin yung top button niya, no? Oh, mga doktor dyan, oh. Walang hairline to, wala rin sa... Bukas 100% ulan. Sarap pa nila stop, oh. Sarap pa nila. 100%. Yun ang 100% book. Bago pa lumabas at binaril yung 800k sa Pinas, hawak na ni Boss Jen De Los Reyes aka Bangketa PH ang hats na to. Reproduce lang kaya yung Pewter Raiders na hawak ngayon ni Joshua Cruz? Sino ba talaga si Joshua Cruz? Anyway, kayo nang bahala kung alin ang paniniwalaan nyo.